Parang gumuho ang mundo ko. Ang lahat ng galit, ang lahat ng tanong na gumugulo sa isipan ko ay napalitan na isang malalim na sakit. Patay? Ulit ko, halos hindi ko mahanap ang boses ko. Humarap ako kay Shira. Ang galing mo mag-imbento ng kwento, Shira. Buhay na buhay kami. Tinya ka baka desperadang makuha si Ryan sa amin? Niligtas mo lang siya, pero hindi ikaw ang nagmamay-ari sa kanya. Ako ang asawa niya, Shira. Ako ang legal na asawa ni Ryan. Hindi siya si Roscoe Mendoza kaya tigil-tigilan mo na ang pagiging delusional mo. Roscoe, usal ni Shira. I'm not your husband, Shira. Matigas na sabi ni Ryan, sabay hawak ng kanyang ulo. Hindi ko mapigilang mag-alala sa kanya. Ayos ka lang? May masakit ba sa'yo? Lumapit si Shira. Roscoe, uuwi na tayo. Hindi si Sabrina ang asawa mo. Ako na ngayon ang asawa mo at tinulak ko si Shira at tumilapon siya sa sahig. Huwag na huwag mo siyang tatawaging asawa dahil hindi ikaw ang tunay niyang asawa. Roscoe! Sigaw ni Shira pero hindi niya na ituloy yung sasabihin niya nang tumingin sa kanya si Ryan. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging bulag sa lahat ng to, Shira. Ani Ryan, hindi mo ako mahal. Gusto mo lang nakapangyarihan. Pero hindi na ako magpapadala sa'yo ngayong bumalik na lahat ng mga alaala ko. Tumingin siya sa akin. I won't let her hurt you, Sabrina. Pulong ni Ryan kasabay ng pagpikit ng kanyang mga mata. Ryan! Tinapik ko ang mukha niya nang maramdaman ang pagbigat ng kanyang katawan sa akin. Nilabas ko ang aking cellphone na tumawag ng ambulansya. Hinding-hindi ako papayag na makuha mo ulit ang asawa ko, Shira. Babawiin ko siya sa'yo. Sigaw ko. Sabrina, hindi nga siya ang tumahimik ka, Felicity. Kapag gumaling na si Ryan, ipapakulong ko kayong lahat. Kayong mga sumira ng pamilya ko. Inalalayan ko si Ryan palabas kahit na hirap ako. Tinulungan ako ng mga staff palabas. Maraming nakatingin sa amin, pero hindi ko nalang pinansin. Kung may lalabas na naman na issue tungkol sa amin, hindi ako magdadalawang isip na harapin ito. Lalo na't lumabas na ang katotohanan na buhay si Ryan. Si Roscoe at Ryan ay iisa. Pagdating namin sa kotse, tinulungan ako ng driver na maiakyat si Ryan sa likod. Umupo ako sa tabi niya. Hawak ang kamay niya habang tinatakpan ng jacket ang katawan niya. Ang init niya, sobrang taas ng lagnat. Sa pinakamalapit na ospital, bilis! Utos ko sa driver. Habang tumatakbo ang sasakyan, hinawakan ko ang mukha ni Ryan at dahan-dahang tinapik ito. Ryan, please, gumising ka. Kailangan mo ako madinig. Huwag kang susuko. Biglang umungol siya ng mahina at bumukas ang mga mata niya ng bahagya. Sabrina? Mahinang tawag niya sa pangalan ko. Halos hindi ko madinig. Yes, Ryan, andito ako. Napalapit ako sa mukha niya at hindi ko mapigilan ng pag-agos ng mga luha ko. Ano bang nangyayari sa'yo? Ano bang nararamdaman mo? Huwag mag-alala. Bulong niya pero kita ko sa mga mata niya ang pagod at sakit. I'm fine. Just... Hindi ka okay, Ryan. Huwag ka na magsalita. Dadalhin kita sa ospital. Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya na para bang doon ko kinukuha ang lakas ko. Pagdating namin sa ospital, sinalubong kami ng mga nurse at agad siyang sinakay sa stretcher. Tumakbo sila papasok sa emergency room. Habang ako ay naiwan sa labas, tahimik pero hindi mapalagay. Ang mga kamay ko ay nanginginig at parang wala akong magawa kundi maghintay. Habang nakaupo sa waiting area, hindi ko maiwasang balikan ang nangyari kanina. Ang mga huling salitang binitawan niya bago siya mawalan ng malay. I won't let her hurt you, Sabrina. Ang oras sa waiting area ng ospital ay parang bumagal. Ang bawat segundo ay parang isang siglo. At ang kabog ng dibdib ko ay walang tigil. Hindi ko maialis ang mga mata ko sa pinto ng emergency room kung saan dinala si Ryan. Nasa gitna ako ng pag-aalala nang biglang lumapit ang isang nurse. Ma'am, kamag-anak po ba kayo ng pasyente? Tanong niya. Tumango ako agad. Oo, asawa ko siya. Sugot ko. Kahit na may bahaging parang nag-aalangan ako sa sinabi ko, ito na lang ang tanging paraan para makakuha ng impormasyon tungkol sa kanya. Stable na po siya sa ngayon pero kailangan po ng masusing obserbasyon. Sabi ng nurse. May iniinom po ba siyang maintenance medication? O may alam po ba kayong medical history niya? Napaisip ako. May mga gamot siya pero hindi ko alam ang buong medical history niya. Pwede ko bang makausap ang doktor? Tatawagin ko po ang doktor. Sagot ng nurse bago siya umalis. Naiwan ako nakatayo, hindi pa din mapakali. Nakatitig ako sa pinto ng kwarto kung saan siya dinala. Ilang minuto pa ang lumipas bago ako pinapasok ng doktor. Pagbukas ng pinto, nakita ko si Ryan na nakahiga sa kama. Nakapikit at may nakakabit na IV sa kamay. Ang kanyang maputlang mukha ay bahagyang bumalik sa normal. Pero halata pa din ang pagod. Doc, ano pong nangyari sa kanya? Tanong ko habang lumalapit ako sa kama. Miss Jacobs, ang asawa ninyo ay mukhang na-overwork at posibleng nakalimutan ng kanyang maintenance medication. Paliwanag ng doktor.
Ang stress at exhaustion ay nagdulot ng matinding pagbaba ng blood pressure niya. Mabuti na lang po at nadala niya siya agad. Tumango ako, pilit iniintindi ang lahat ng sinabi niya. For now, kailangan niya ipahinga ang katawan niya at siguraduhin niyong maibalik sa tamang schedule ang pag-inom niya ng gamot. Dagdag ng doktor. Lumabas ang doktor pagkatapos. Iniwan ako nakaupo sa tabi ng kama ni Ryan. Tahimik kong pinagmamasdan ng mukha niya. Mukhang napakahirap ng pinagdadaanan niya. At ngayon, mas marami akong tanong kaysa sa sagot. Biglang gumalaw ang kamay niya at dahan-dahang bumukas ang mga mata niya. Sabrina? Mahina niyang tawag sa pangalan ko. Ryan. Sagot ko, pilit na pinipigilan ng luha ko. Ano ginagawa mo sa sarili mo? Bakit mo hinahayaan na mapunta ka sa ganitong sitwasyon? Pasensya na. Mahinang sabi niya. Hindi ko sinasadya. Ayoko mag-alala ka. Napailing ako. Paano ko hindi mag-aalala? Muntik ka nang... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil pinisil niya ang kamay ko. Okay na ako. Bulong niya. Basta nandito ka. Okay na ako. Hindi ko alam kung bakit pero ang mga simpleng salitang iyon ay parang tumagos sa puso ko. Napapikit ako, pilit pinipigilan ang luhang gustong bumagsak. Ryan, mahina kong sabi. Kung talagang bumalik na ang lahat ng alaala mo, kailangan mo nang sabihin sa akin ng totoo. Ano bang nangyari sa'yo nung nawala ka? At ano ba talagang relasyon mo kay Shira? Tahimik siya pero kita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata niya. Alam kong oras na para malaman ko ang lahat ng katotohanan. Tahimik kami nagkatinginan ni Ryan. Ang bigat ng tanong ko ay halatang bumalot sa hangin sa pagitan namin. Tumikhim siya. Pilit na bumangon mula sa pagkakahiga. Tumayo ako agad upang alalayan siya. Ryan, huwag ka masyadong gumalaw. Kailangan mo pa din magpahinga. Sabi ko, pero hindi ko mapigilan ang kaba sa dibdib ko. Hindi ako mapapahinga ng maayos hanggat hindi ko nasasabi sa iyo ang totoo. Sagot niya, mabigat ang bawat salita. Umupo ako sa tabi ng kama, pilit na pinapakalma ang sarili. Okay Ryan, sabihin mo na, ano ba talaga ang nangyari? At sino si Shira sa buhay mo? Sa tuwing naaalala kong binabanggit ni Shira ang salitang asawa, ay kumukulo ko agad ang dugo ko sa galit. Gusto ko malaman kung kinasal ba silang dalawa. Napalunok si Ryan, halatang hirap magsalita. Tumitig siya sa akin at parang binabasa ang reaksyon ko bago siya magsimulang magsalita. Sabrina, I never wanted to hurt you. Panimula niya. Hindi ko din ginustong magsinungaling sa'yo. Shira, she was part of my past. Pero hindi siya ang iniisip kong kinalalagyan niya sa buhay ko. Kumunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim at saka tumingin sa kisame. Para bang hinuhugot ang lakas ng loob mula doon. Noong nawala ako, noong inakala mong patay na ako, may mga bagay na nangyari na hindi ko kayang ipaliwanag doon. Napilitan ako magtago. At sa panahong yun, si Shira ang naging kasama ko. Hindi ko siya minahal, Sabrina. Hindi siya ang pinili ko. Ikaw lang ang mahal ko. Mahal niya din ako? Hindi ko alam kung paano ko i-react. Kung ganun, bakit siya ang nagpapakilalang asawa mo? At bakit tila hindi ka tumututod sa lahat ng ginagawa niya? Because she has nothing on me. Sagot niya, mabigat ang boses. May hawak siya laban sa akin. Isang sekreto na pwedeng sumira hindi lang sa akin, kundi pati sa pamilya ko at sa Jacobs Group. Kaya kinakailangan kong magkunwaring bahagi siya ng buhay ko. Pero Sabrina, wala akong nararamdaman para sa kanya. Tumayo ako, lumayo ng konti at nilakad ang gilid ng kwarto. Pinipilit kong intindihin ang lahat ng naririnig ko. Ryan, bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Alam mo naman na kahit ano pa yan, mas pipiliin kong magtulungan tayo kaysa itago mo sa akin ang lahat. Hindi mo alam kung ilang taon ako nangulila sa presensya mo. Hindi siya sumagot agad. Tumayo siya kahit halatang nahihirapan sa kalumapit sa akin. I was scared. Mahina niyang sabi. Natakot ako mawala ka sa akin, Sabrina. Ayokong malaman mo ang lahat dahil ayokong makita ka nasasaktan. Nasasaktan pa din ako, Ryan. Hindi dahil sa ginawa ni Shira, kundi dahil hindi ka nagtitiwala sa akin. Sagot ko, hindi mapigilan ang pag-init ng mata ko. Noong naalala mo na ako at ang anak natin, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Nakatanggap pa ako ng pang-iinsulto galing sa'yo dahil mas pinili mong ipaglaban ang anak ni Shira. Hinawakan niya ang kamay ko at sa kabila ng galit at sakit na nararamdaman ko, hindi ko magawang umatras.
I know. Bulong niya. Pero gusto kong itama lahat ng mali. Kaya nandito ako ngayon sinasabi sa iyo ang lahat. Please, Sabrina. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Ayusin natin to together. Tahimik akong tumingin sa kanya. Alam kong nasa puso ko pa din ang pagmamahal para sa kanya. Pero ang sakit ng mga nangyari ay hindi madaling burahin. Ryan, gusto ko maniwala sa iyo. Pero gusto ko din ng pruweba. Gusto ko makita mong handa kang harapin si Shire at tapusin ang lahat ng to. Kapag nagawa mo yon, saka ako magpapasya kung kaya pa kitang pagkatiwalaan. Tumango siya. Ang determinasyon ay makikita sa mga mata niya. I'll do it. Para sa atin, para sa'yo. Humugot ako na malalim na hininga. Anak mo ba si Maggie? Diretsong tanong ko kay Ryan. Mabilis siyang umiling. Hindi. Anak siya ng dating asawa ni Shira. Roscoe Mendoza ang pangalan. Ikinuyom ko ang aking kamao. Kailan mo pa kami naalala? Bumuntong hininga si Ryan. Noong araw na bumisita ako sa puntod ko. Nagiwan ako ng round envelope doon na naglalaman ng mga larawan namin ni Shira at ng kanyang anak. Gusto kong iparating sa'yo na buhay ako, Sabrina. Hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan. Noong una nating pagkikita, I know that you are my wife. Ngumiti si Ryan. And I'm so proud of you. Nakaya mo pangalagaan at pamahalaan ang kumpanya ng aking pamilya. William helped me. Bulong ko. My best friend who betrayed me. Bulong ni Ryan pero nadinig ko ang sinabi niya. William betrayed me, Sabrina. He wants you. Pagkasabwat sila ni Edward noon, isa siya sa nagplanong patayin ako. Parang tumigil ang paghinga ko sa nadinig ko mula kay Ryan. Ang pangalan ni William na matagal ko nang itinuturing na kaibigan at kasangga ay biglang nagkaroon ng ibang kulay. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Tumitig ako kay Ryan. Ang mga mata niya ay puno ng galit at sakit. Ryan, mahinang sambit ko pero parang hindi ko alam kung ano ang susunod kong sasabihin. Si William? Paano? Bakit? Ano ang dahilan niya? Imposible ang sinasabi mo. Tumuyo siya mula sa kama halatang nahihirapan pero determinado. Nilapitan niya ako. Ang mga mata niya ay nakatitig sa akin. Punong-puno ng determinasyon. I trusted him, Sabrina. I trusted him like a brother. But he wanted everything I had. My company, my life, and you. Parang hinampas ako na malakas sa sinabi niya. What? Ako? Ryan, hindi. Hindi yun totoo. Si William? Bakit siya gagawa ng ganon? Para magkapatid lang kaming dalawa. Saglit ako napahinto nang maalalang niligawan niya ako noon. Napakagatlabi ako. Bakit pa nga ba? Sabi niya, mapait ang boses. Because he wanted you. Edward was just the muscle in their plan. Pero si William, siya ang utak. He wanted me out of the picture so he could have you for himself. Hindi mo ba napapansin, Sabrina? Noon pa, nandyan siya parang aninong lagi nakapaligid sa'yo. Bumalik sa akin ang lahat ng mga alaala. Ang mga pagkakataong si William ay nandyan upang tulungan ako. Ang pag-aalaga niya sa akin noong wala si Ryan. Ang mga sandaling parang sobra ang pagiging malapit niya. Hindi ko inisip noon na may masama siyang intensyon. Isa lang siyang mabuting kaibigan at parang nakakatandang kapatid ko na siya. Hindi ko alam. Mahina kong sabi, halos hindi ko matanggap ang nadidinig ko. Hindi ko nakita iyon, Ryan. Ang alam ko tinutulungan lang niya ako. Siya ang nandyan noong nawala ka. Exactly. Sabi ni Ryan, ang boses niya ay puno ng puot. That was his plan. To take care of you, to get close to you habang iniisip mong wala na ako. Pero Sabrina, nandito pa din ako. Buhay pa din ako at ngayon, hindi ko hahayaan na sirain niya ang buhay natin. Napatitig ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano i-react. Ang sakit ng mga revelasyon ay parang pumabalot sa akin. Hindi ko mahanap ang tamang salita para sa lahat ng nararamdaman ko. Pero isang bagay ang sigurado. Kailangan ko malaman ang buong katotohanan. Ryan, kailangan ko malaman ang lahat. Sabi ko, pilit na pinipigilan ng panginginig ng boses ko. Kung totoo lahat ng sinasabi mo, kailangan nating harapin ito. Pero hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Pero pareho nating kaibigan si William. Hindi ko aakalaing magagawa niya ang lahat ng ito sa atin. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. You don't have to face this alone. This time,
Ako ang bahala. Pero Sabrina, kailangan mo akong pagkatiwalaan. Kailangan nating tapusin ito. Once and for all. You are my wife. Hinding-hindi ka niya makukuha sa akin. Tahimik akong tumango. Naguguluhan ako sa mga sinasabi ni Ryan. Ang hirap paniwalaan ng mga sinasabi niya lalo na't ngayon lang ulit kami nagkausap. Kailangan ko malaman ang katotohanan. Kahit masakit, kahit mahirap. Anong plano mo? Tanong ko. Pilit iniipon ang lakas ng loob ko. Kaibiganin natin si William. Umiti siya. Mapait at puno ng galit. Simple. We bring them down. Pero bago ang lahat, kailangan natin mag-ingat. Si William, si Shira, hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Pero hindi nila alam na handa na akong lumaban. Tumitig ako sa kanya at kahit may bahagi ng puso ko na natatakot, naramdaman ko din ang poy na sumiklab sa loob ko. Kung ganon, simulan na natin. Tahimik kaming dalawa ni Ryan habang nag-uusap tungkol sa susunod naming gagawin. Alam ko nasa alanganing sitwasyon kami, pero mas malinaw sa akin ngayon ang dapat gawin. Harapin ang mga kalaban namin anuman ang kanilang plano. Hindi ko nahahayaang masira ang buhay ko ng dahil sa kanila. At hanggang ngayon, hindi mawala-wala sa isip ko ang sinabi ni Ryan kanina. Masamang tao at kalaban namin si William. Pagkatapos sa mahabang katahimikan, tumayo si Ryan at naglakad papunta sa maliit na mesa sa tabi ng bintana ng kwarto niya. Napansin kong kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na may tinipa. Anong ginagawa mo? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sariling nararamdaman. May mga tao kong kailangang kontakin. Sagot niya nang hindi tumitingin sa akin. Kailangan kong siguraduhin may protection tayo sa lahat ng anggulo. Alam ko kung paano gumalaw si William. At hindi ko hahayaan na maunahan niya tayo. Tumayo ako mula sa sofa at nilapitan siya. Ryan, sigurado ka ba? Ayoko nang madamay ang iba. Ayoko na ding masaktan pa ang mga taong malapit sa atin. Napatingin siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. Sabay na hindi lang tayo ang nasa peligro dito. Ang Jacobs Group, ang legacy ng pamilya ko, pati na din ang mga kaligtasan ng taong nagtitiwala sa atin. Lahat yan nakasalalay sa gagawin natin. Kung hindi tayo kikilos ngayon, mas lalala ang lahat. Tahimik akong tumango. Alam kong tama siya pero hindi pa din maalis ang kaba sa dibdib ko. So anong susunod? Hinawakan niya ang balikat ko at tinitigan ako ng matagal. Kailangan ko makipagkita sa isang tao. Isang kaibigan na matagal ko nang hindi nakakausap. Siya lang ang makakatulong sa atin na mahuli si William. Kaibigan? Kanino ka magtitiwala ngayon, Ryan? Ang daming beses mo nang napatunay na kahit sino, kahit malapit sa'yo pwede magtaksil. Paalala ko, hindi maitago ang takot sa galit at boses ko. Paano ka? Sasamahan kita. Ayoko mawala ka na naman sa amin. Kailangan ka namin, Ryan. Kailangan ka ng anak natin. Hindi ako papayag na maulit ang nangyari noon. Umiti siya ng bahagya pero may halong pait. Tiwala mo lang ang hihilingin ko ngayon, Sabrina. Ang taong ito, may utang na loob siya sa akin. Isa siyang hacker. Kung may impormasyon man tayong kailangan makuha, siya ang magbibigay. Hacker? Natigilan ako. Hindi ba masyado ng delikado yan, Ryan? Baka lalo lang tayong mapahamak. Mas delikado kung wala tayong gagawin. Sagot niya. At huwag kang mag-alala. Sigurado kung hindi niya tayo ipagkakanulo. Kapag nakuha natin ang mga ebidensyang kailangan, saka natin lalabanan si William sa sarili niyang laro. Bumuntong hininga ako. Pilit na nilalamon ng takot na bumabalot sa akin. Okay, sagot ko sa wakas. Pero gusto ko pa din sumama sa'yo. Ayokong hayaan kang harapin ang lahat ng ito ng mag-isa. Umiling siya. Hindi, Sabrina. Mas ligtas ka kung nasa malayo ka. No, Ryan. Sagot ko. Ang boses ko'y puno ng determinasyon. Lagi na lang ako nasa gilid. This time, gusto kong tumayo sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Hindi ko hahayaang maulit ang nangyari sa'yo noon. Hinawakan ko ang kamay niyang akala ko ay naputol noon. Inilagay ko sa kanyang daliri ang wedding ring namin. Nangako tayo sa altar na magkasama sa lahat ng bagay, hindi ba? Asawa mo ako. Kalaban ko na din ang mga taong kalaban mo. Tahimik siyang tumitig sa akin. Iniisip kung paano ako kukumbinsihin. Pero sa huli, tumango na lang siya. Fine. Pero kailangan mong sundin ang lahat ng sasabihin ko.
Wala kang gagawin ng hindi mo ako tinatanong. Naiintindihan mo? Oo, sagot ko. Ang dibdib ko ay mas matibay na ngayon. Ngumiti siya. At kahit puno ng peligro ang susunod naming gagawin, naramdaman ko ang bahagyang kaluwagan. Magkasama kaming lalaban. At sa pagkakataong ito, hindi na ako papayag na may manakit pa sa amin o sa mga mahal namin sa buhay. Tahimik ang buong opisina. Ang tunog lamang ng paglipat ko ng mga pahina ng dokumento ang umaalingaw-ngaw sa paligid. Ilang araw na akong hindi nakapasok. At ngayon, pilit kong binabawi ang mga naipong trabaho. Mahalaga ang bawat sandalit lalo't alam kong maraming kailangang ayusin sa Jacobs Group. Ngunit ang katahimikan ay biglang naputol ng bumukas ang pinto. Napatingala ako mula sa mga papeles na hawak ko. At doon ko nakita si William Frankenstein na pumasok ng walang paalam. Na para bang siya ang may-ari ng opisina ko. Ang presensya niya ay parang biglang nagpapabigat ng paligid. Nagkunwari akong walang nararamdaman. Kahit pa mabilis na tumitibok ang puso ko. Alam ko ang totoo. Alam ko na isa siya sa mga taong nagtangkang sirain at patayin si Ryan. At ngayon narito sa harapan ko, nagkukunwaring inosente.